Bago po tayo magpasimula mga kapatid, shall we bow our heads for prayer? Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you give to us so that we can upgrade our knowledge and finally be able to read the Bible in the original language. Thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. So last time we studied about section 1. Recording in progress. Ay, nakapag-share na ba ako mga kapatid? Wala pa. Po, Doc Wala Ray. pa po, Doc. Wala pa po. I see. I'm sorry. Okay. Ayan. Ano bang pipindutin dito para ma-hide ko yung ribbon at lumaki yung screen ko? Anyway. Okay na yun siguro. Man. Ayos pa. So, ating napag-aralan last time na mayroong mga titik sa ating Tagalog alphabet na wala sa Grigo. Ito po ang ha at saka nang. Pero ang ha at saka nang wala naman dito sa Grigo ito, pero nandito sa ating alpabito. Pero may mga rules po kasi sa alphabet ng Grigo, sa pagbabasa ng Grigo, na itong ha at saka nang ay ang sound nandoon. Katulad na lang ng Angilon. Ang Angilon ay mayroon tinatawag double gamma, no? Gaga, or kumbaga basahin mo sa literal na pagbabasa without the rules ay agigilon, no? But we do not pronounce it agigilon. Pag magkasama yung dalawang gamma, ay ang pagbasa dyan ay katulad ng pagbasa natin sa Pilipino na nang. So ang sound niya is katulad ng sa Korea, no? Okay, so nagiging ang dalawang gamma nagiging angilon. Okay, ang ha naman wala sa Grigo, pero dahil mayroong tinatawag na article sa Grigo na ang sinyal niya ay baligtad na kama sa itaas ng O. So ang O or omicron na babasa mo hindi na sa O kundi ho. Okay. Like ho logos, ho theos. Okay. So yan po ang mga rules. So walang waya, pero may mga sounds din like yuta at iba pang mga salita, no? So ito na po yung napagdaanan na natin mga kapatid. Dito na tayo sa pagbabasa ng ating alphabito. Okay. So, paano ba palakihin yung screen ko? No? Pa-hide itong mga ano na to. Mga alipores ng word. Ito yata, no? Always show ribbon. Show tabs only. Full screen mode. Dito tayo sa full screen mode. Ayan, no? Okay. Lumakay na ba sa inyong mga paningin mga kapatid? Opo, Doc. Okay. So,
So we have alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, or ypsilon, or ang ating recommended is upsilon. Then we have the phi, the he, or ang recommended natin is k. We have the psi and the omega. So all in all, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nasa ano po siya mga kapatid? 24? 24 letters. Okay. So, ang mga kaibahan dito mga kapatid, ay mayroon tayong tinatawag na letter ending. Itong tinatawag na sigma, na pag nasa dulo siya, nagtatransform siya. Itong dito sa gitna na parang Q na baligtad, no? Ayun ang sigma sa loob ng litra o sa pasimula ng sa loob ng salita pala, word. Salita, word yun ba? No? Okay. Sa loob ng word, we have the sigma. Pero pag nasa katapusan na, ito na po yung forma, parang letter S na talaga sa English na letter. Ang tawag na dyan is stigma, no? So, yung sigma, stigma, parehas lang yun. Pwede rin sigma lang din yan, no? Doon sa katapusan ng word. Kumbaga sa Hebrew pa yan, yung tinatawag nilang supit. Okay? So, practice po muna, no? Bago tayo magbasa ng mga salita. Volunteer po. Sino po yung pwede nating i-volunteer dyan? Tayo po ay 24 na lang, no? Parang magbibigay ulit tayo ng bonus nito. Okay. So, sino bang pwedeng mag-volunteer dyan magbasa? Volunteer, Doc. Okay, Brother Joey. Pwedeng magbasa po. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, hi, psi, omega. Okay, very good. Pang summa cum laude na yun, Okay. Sino pang gustong sumunod sa yapak ni Brother Joey? At gusto ring maging summa cum laude sa basa ng alpabito. 1 or 2 more volunteers before we proceed. Ako, Dok. Pangalan po. Isikias, Dok. Ezekias. Pag nag-volunteer po kayo, sabihin ninyo ang inyong pangalan at kung saan kayo galing na planeta. Okay. Anong planeta mo, kapatid? Bohol, Dok. Oh, Bohol planet. Okay, go ahead. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pe, rho, sigma, tau, epsilon, pe, he, psi, omega. Okay, magna cum laude. Okay. Summa cum laude. Summa cum laude. So, okay. So, mayroon ng summa cum laude representative from Planet Bohol. Mayroon pang iba dyan na gustong sumunod sa yapak ng dalawang summa cum laude. Babae naman po. Walang babae. No? Diyos. Puro na lang lalaki natira. De Diyos po. Okay. Say your name and the planet you are representing. Maria Lorena, de Dios.
of Bulacan. Okay, go ahead. From Bulacan Planet. Opo. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, C, Omicron, P, Rho, Sigma, Tau, Epsilon, P, E, C, Omega. Very good. Summa cum laude din. So, thank you very much sa ating mga planetary representatives. Puro summa cum laude. Okay, so let's go to the the alphabet and capital and small letters. Okay, without description. Any volunteer? Ako New daw. volunteers. Si Kias daw. Okay. Planet Bohol. Bohol. Okay. Parang tapos ka na kanina. Oo, tapos na. Baka mag-cum laude ka na lang. Ibigay natin sa iba yung okay na yung summa cum laude mo. Baka bumaba pa eh. Other volunteer from other planets. Naman to. Kanya, anong utang ka? Kawa naman na siya letters. So, ano man siya translation? Volunteer from other solar system. Epsilon, Zeta. Hindi amari. Naikopya ko. Pero kabasa na. Bantay ba din na-apply, ha? Bahis. Wala. Ibalik natin ang tsansa kay brother Try ko, Doc. Ezekiel from Wala na Bohol letra. Planet. Doc, try Yes. ko po. Pre, malis ko. Sino po, Try ko po, sino Doc. po sila? Si Brother Henry po. Brother Henry from what planet? Santiago Isabela po. Wow, malayo eh. Lapit na dyan sa Jupiter eh. Sige, go ahead, kapatid. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Anong hita? Eta, Tita, Eta, hindi hita. No? Eta, Eta. Tita. Ang iba, hita eh. Ang basa eh. No? So, Eta. Okay, go ahead. Iota, Iota, Eta, Kappa. theta. Eta, theta. Eta, O yung Theta. kakalimutan yung theta kasi yun po ang letter na pasimula sa ating sa ating Diyos, no? Apo. Zeta. Sa Theos. Sa Theos. Okay. Go ahead, Iota, then Iota, Kappa, Lambda. Lambda, okay, lambda. Next. Lambda, Mamimimumu. No, Z, Omicron, Omicron, ano ba yan? Rho, Dito pa sa ano? P. Isa pa. P. Okay, P. Sunod. Balik ako. Rho, Rho. Next. Sigma, Tau, Next.
Ah, Opsilon. Next. Ah, Z. Key. Key. K. K and C. C. Si. Si. P. Omega. Si. Omega. Okay, so we have this key or he. So, ang He. equivalent kasi niya, pag i-transliterate mo itong parang X, I see it's I. A key. Okay po. K. Pero, sa mga transliteration, see it's lang po siya. See it's. Oo. So, K. K. Diyan nanggagaling pag nakita mo yung word na carries. Carries with his grace. Ito naman yung C. No? At ito na omega. Okay, very good. Cum laude. Okay. Cum laude. Let's go to the next. Ito ay small letters naman. Small letters. So can read the small letters. Any volunteer from the solar system? Si Kia, sir. Doc. Okay, sige. Bigay natin sa taga Bohol. Okay. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pe, rho, sigma, tau, epsilon, pe, che, si, omega. Okay, very good. Parang nakainom ka ng tsokolate ah. Medyo mabilis. Okay, so very good, no? Okay, so ito po ang ating pagbabasa dito sa taas. We have okay. Basa po tayo. Anong kung pwedeng anybody can just say it. Ito ay anong letter? Epsilon. Epsilon. Ito anong letter? Delta. Delta. Okay, delta. Yung next letter? Alpha. Next. Kappa. Next. Rho. Next. Rho. Epsilon. Epsilon. Next. Sigma. Next. Epsilon. Next. Omicron. Oops. Iota. Oops. No. Okay. No. I-try niyong basahin ang salita. Idacrusin. Okay, very good. Idacrusin. No? Ang emphasis niya, nakita niyo itong parang mayroong apostrophe sa alpha. So yun po yung indication na doon ka didiin doon ka magbibigay ng accent, no? Pag saan yung mayroon ng ganun, doon ka magbibigay ng accent. So ngayon ang accent ay dito. So ang basa mo niyan idak, no? Idacrusin, no? So hindi siya pwedeng basahin na idacrusin. So pag sinabi kasing idacrusin, ibig sabihin ang emphasis mo nandoon sa epsilon. Wala namang sign ng
sign for accent, no? So dito ang accent, so dito po ang basa ng ang emphasis, edakrusen. Edakrusen. Okay, ito po, anong basa nyo? Ho. Ho. Ito, Omicron. Omic. Iota. iota. Ito, Ita. ito, May ito do. Sigma. Sigma. ito, Omicron. Omicron. ito, No. May ito do. oh, ito yung no sa taas. Upsilon. Ah, ito, Upsilon. Upsilon. Ito, Epsilon. Zeta. Upsilon. Zeta. Ay, hindi. Zeta. Stigma. stigma. Okay. So, anong basa mo dito? Esos. Okay. So, dito, makikita mo, meron siyang pabaligtad na kama, no? Sa taas. So, pag nakita niyo yung Omicron na mayroong ganon, yan ang sinasabi ko kanina na ang basa niya ay who instead of o. No? Who. Tapos, dito, Yesos. Who, Yesos. Okay. Pwede rin basahin ito ng who, Yesos. Okay. Who, Yesos. Okay, so ang ating mga salita dito ngayon is edakrusin ho Jesus. Anong ibig sabihin yan? Edakrusin ho Jesus. Jesus is holy. Jesus is holy. Okay. Malapit na, no? Okay. Edakrusin ho Jesus. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, ay Jesus wept. Okay. Jesus wept. No? Pero pag sinundan natin yung forma ng Greek, no? At i-translate natin as is without transposition, ang basa niyan is weep the Jesus. Pero since it does not make sense kung isulat na sa English yung weep the Jesus, so we transpose it when it comes to English so that it will make sense in English. So hindi tayo magbabasa niyan kasi ginawa mo ng English eh. So hindi nababasahin as weep the Jesus, but Jesus wept. Okay. So yung article na who ay wala na po siya, no? Kasi sa English ang first kung ang noun na proper noun ay hindi po nilalagyan ng article. Pero sa Greek, ang proper noun ay mayroong article, no? Katulad nito, Jesus, mayroon siyang article na who, na pag tinranslate sa English, the Jesus. Pero hindi na natin kinakari ang the kasi automatic na yon doon sa English na yun po ay definitely talking about the Lord Jesus Christ. So Jesus, wala ka naman po mababasa sa English na the Pedro, the Maria, the Ezekias, the Henry, wala po, no? We just go and mention our names, Henry, Ezekias, Maria, etc. No? So, ganon. Pero pag ang ating siguro mga pangalan ay nasa Griego, ay mayroong article talaga na who. Who. Okay. Now, ito naman ang ating babasahin. Volunteer na magbasa.
Ng letter lang, letter. Letter lang ang babasahin. Wala na yatang tao, no? Nandito lang kami daw. Ito lang po Ah? nakikinig. Sige, Nandito lang basa. kami. Basa na po. Hindi. Okay. Sino mag-volunteer? Kapatid na si Sir Glenn. Kapatid na Sir Glenn. Sige, basa. Letter lang. Letter O, alpha. Hindi, O eh. Anong O. O? Hindi, doon sa taas. Sa taas. Pakanan, hindi pa baba. No, pakanan. Pakanan. O. Parang hindi klaro. Wala pang Hindi antipa. klaro. Hindi maliwanag, no? So, palakihan natin. Okay, so para sa ating practice, ang litra po ay Omicron, Theta, Epsilon, Omicron, at saka Alpha. Sigma or Sigma. Stigma. Then Alpha, Gamma, Alpha, Alpha. Pi, Iota. Iota. Okay. So Omicron, Theta, Epsilon, Omicron, Sigma or Stigma, Alpha, Gamma, Alpha, Pi, Eta. Okay, Eta. So pag binasa natin, Ho, kasi mayroon ng baligtad na kama sa itaas ng Omicron, so ang O magiging Ho. So basa natin, Ho, Theos, Agape, Istin. Ulit, no? Ho, Theos, Agape, Istin. Bakit po hindi siya Theos? Kasi po, Epsilon at saka Omicron shall be treated and read separately. Dahil hindi po sila diphthong. Ang dalawang vowel na magkatabi pag diphthong, yun po ay babasahin as one sound. So ang usual natin na basa na Theos, hindi po natin yan hindi po yan ang ating prescribed way to pronounce kasi English na po yan pag binasa mong Theos. So babasahin natin siya sa Greek. Ang Epsilon kakapit siya doon sa Theta, ang Omicron kakapit siya doon sa Sigma. So ang basa natin is Ho, Theos, Agape, Istin. Agape, Istin. Aga. So doon tayo sa alpha uli mag-e-stress. Agape, no? Ho, Theos, Agape, Istin. Anong ibig sabihin yan sa English? God is love daw, Doc. Okay, ang ibig sabihin sa English ay the God love is. No? The God love is. Again, rules sa translation, if the sequence of the Greek words do not make sense when followed into English, you transpose the English translation into the proper arrangement so that it will make sense. Okay? So pagka English na, instead of the God love is, since it does not make sense, so tinatranspose natin para parang tumama talaga sa English, no? So God is love. Hindi na the God is love. Hindi na the. Wala na yung the. Kasi as I said earlier, always remember
Walang the Henry, walang the Maria, walang the Glenn. Kundi we just directly say Glenn, Henry, Maria, Joeco, etc. So, dito, we just go direct to God. No, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa Tagalog, mayroong article, ang Diyos ay pag-ibig. Kasi it does not make sense naman sa Tagalog na sasabihin mo lang, Diyos ay pag-ibig. No? Okay. Okay, another verse na babasahin natin. We have, spell muna, spell. Okay, sinong pwedeng mag-spell dyan? H. Alpha. Beta. I'll try, Doc. Sige. P. Name muna. Name, planet. Gerson Kagapi from Planet Bohol. Okay, so tingnan natin kung nakainom ba ito ng tsokolate. Go ahead. Phi. Alpha. Nu. Tau. Omicron. Tau. And Sig. Epsilon. Okay, very good. Magna cum laude. Okay, dito sa next line. C. Alpha. Iota. Rho. Epsilon. Tau. Epsilon. Okay, magna cum laude pa rin. Bakit hindi ka umabot sa summa cum laude? Kasi ang P, binasa mo as phi. No? Iba po yung phi, iba yung P. Okay. Okay. Itong P na ito, sa ano to, kung sa mathematics pa ito yung sinasabi nilang pi. Hi. No? P. Okay. Tapos binasa mo rin yung X dito na forma, binasa mo C. ng C. Napunta ka doon sa isang letter na C, no, which is actually the key S or the X. So ito po ay basa nila ng iba kay. Tapos ang iba naman na basa he. Sa atin, ang recommended ay K. No? So K as in Charis. Okay? So Kai. Okay? Kai Alpha Iota Rho Epsilon. Tau Epsilon. Ano ang basa? Basa? Anong word ito? Yung first line, anong word? Piantote. Ano po? Piantote? Okay. Hindi na pi. P lang yun eh. So, that is pantoti. Pantoti. Okay. So, bumili ka ng bumili ka ng, ang motor mo, Yamaha. Sabi, anong dala mo? Pantoti. Hindi. Joke lang, no? Okay. So, pantoti. Yung sa baba, anong basa? Ayurote? No. Kairiti. Hindi roti. No? Kasi yung row, nawawala na yung O kasi mayroon ng E siyang Paris. No? Katulad ng sa Tagalog, raririroro. Okay, di ba? Raririroro. No? So, kahit row siya, pwede siya sa row, pero pag pinarisan ng E, hindi, nandoon siya sa ri. Okay? Parang Tagalog lang, ano? Ang dali lang, no? So, we have Kai Riti. Kai Riti. So, we have the word
pantuti kay riti. Anong ibig sabihin yan? Try to guess. I love Jesus. Okay din na. No? Okay. Kay riti. Pantoti. No? Parang ang bilis lang, ano? No? Parang madali lang, no? Anong tawag nito? Pantuti kay riti. Okay. No? So, yun po ay ang ibig sabihin yan, mga kapatid, ay rejoice evermore. So, rejoice always. No? Okay. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Okay, so we have 3 verses na. I-memorize niyo yung mga verses niyo na memory verses. We have Pantoti kay Riti, we have Hotheos, Agape Steam, and we have, ano pa yung isa? Idakrosin, Hotheos, Hoyesos. Okay, so meron na kayong 3 memory verse. No? John 11:35 ba yun? No? Jesus wept. Sunod, ano ngayon na inyong memory verse? Yung Islam. 1 John 4:8, no? God is love. Ano nga yung God is love? Theos, Agape. Agape, Istin, no? God is love. Ang pangatlo ay Pantoti kay Riti. So, anong ibig sabihin? Rejoice always. Okay, so ito po yung ipapa-screenshot ko sa iyo. Ito yung assignment ninyo, no? Yun po ay John 1:1. Yung screenshot. Tapos doon po sa mga space provided under the word, isusulat nyo ang English translation, no? English translation. Ito po ay ang verse nito ay John 1:1. Okay, ima-match ninyo. Ito po yung assignment ninyo. Huwag niyong kalimutan, no? Okay. Ang ating power memory verse, no? John 1:1. Okay. Sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I-try nyo kung saan mo mailalagay yung mga salitang English. Anong oras na ba? 6:35, no? Okay. Tuloy pa tayo. Huwag pa munang mag-assignment. Gawin na lang natin itong exercise, no? Kasi 6:35 pa lang naman pala. Okay. Gutom na ba kayo? O assignment na lang ito? Assignment. Pwede, Dok. O, padayon lang, Dok. Para walang tuloy lang. Okay, Tuloy lang so assignment. we have, okay, magtigmo Meron sa kami Bisaya simple. pa. Okay. So, ang Griego po dito ay basahin natin, no? NRK, in ho logos. Kai ho logos in pros ton theon. Kai theos in ho logos. Okay? So, just follow my reading with your eyes.
Kasi po, kayo na ang magbabasa after I read it for 3 times. Okay? In RK, in hologos, kai hologos, in pros ton theon, kai theos, in hologos. Last time, NRK, in hologos, kai hologos, in pros ton theon, kai theos, in hologos. Volunteer. Kung sinong gustong maging summa cum laude, basa, identify yourself, at saan pong planeta kayo nanggaling. Parang, kumakain yata lahat eh. No? Hindi, nandito lang kami, Tahimik. Doc Ray. Doc Ray, nandito Okay, lang kami. Sino? Nahirapan okay, kami. sige. Pinapanunod. Ha? Nahirapan kami. Ba? Nahirapan sa kalisod? Nahirapan kami sa kalisod. Buti naman, hindi pinawisan ng maraming singot. Okay, basahin ko uli, no? At ating mag-syllabication tayo, no? Pag sinabing syllabication, kumbaga babibi bubu, kakiki koko. Okay. So, hatiin natin ang salitang arcade into 2. Ay. Hindi kaya sa space. Isang mob lang. Isang ano lang. Ando tayo. Allah. Okay. Ayan. Isa lang. Ito naman. Hatiin natin ng dalawa. Okay. So, ito. Ito naman ay okay. Nagiging capital siya pag hinahati, ano? Oh. Kasi yung Microsoft Word kasi siya. Ka-program nagiging capital yung itong lambda na to magiging capital siya eh. Pag hinati mo ito into syllables. Okay. So, ngayon, ang babasahin natin ay tig-isang syllable na lang, no? N, R, K, N, Ho, Lo, Gos. Kai, Ho, Lo, Gos, N, Pros, Ton, Theon. Kai, Theos, N, Ho, Lo, Gos. Ayan. Ang tigwa 1 syllable, no? Okay. So, okay, mag-matching type na tayo, no? Magsisimula po akong magturo sa most familiar word, no? Okay, ito po, anong English nitong theon? Ano ang English word ng theon? Ilista nyo kaagad dyan sa ano nyo? Sa God, listahan. Pastor. Doc, Dyan God. sa listahan ng, dyan lang inilagay nyo sa listahan ng mga utang nyo ba? No? Kasi, pag listahan ng mga utang, palagi yung listahan ng mga may utang. Kasi palagi yung tinitingnan eh. So, pag isinulat nyo ito sa listahan ng may mga utang sa inyo, palagi kayo mariremind. Nagbabasa. No? Okay, theon. Anong salita sa English ang theon? God, Doc, God. Okay, very good, no? God. Ito, dito naman tayo, ituturo ko sa inyo para ma-familiarize. Ito naman ay logos. Ano sa English ang salitang logos? Word. Okay.
So mayroon na kayong dalawang vocabulary, no? Ang galing. Ito, anong salita ito? Basahin natin. Sa Greko ay theos. Ano yan sa English? Theos. God. Theology. Okay, God. God. So we have okay, dito naman tayo sa natapos na natin yung dalawang noun dito sa ating sa ating memory verse, no? Dito naman po tayo sa mga ibang salita. Ito ay in, no? In. So ano no in? In pala in, no? Ang in ay nag-correspond siya sa English salita na in. So, ang RK or RK is beginning. Beginning. No? Tapos, ang ain, no? Please take note ha. Ito ay ain. A talong A. Ito short E. No? So, ito ay ang translation niya is was. No? Ang ain was. Itong in is ay in. In beginning, walang article kasi, pero pag English na, linalagyan na naman ng article para the English will make sense. No? In, basahin lang natin as is. No? In beginning was the word. No? In beginning was the word. Bakit the siya? Ano ang pagbasa nito? Volunteer? Anong basa nito? Oh. Okay, Kasi mayroon siyang pag idano natin yan, Zinum, no? Makikita natin yan na ano siya, kama na baligtad, no? Okay. Ganun lang po munang description natin para hindi tayo mahirapan kasi pag sinabi natin yung mga pangalan niyan, no? Like may mga kasi diyan like circumflex, etc. Mami-mix up tayo kaya gagamitin lang po natin muna ang salitang tayo po ay acquainted sa ganung mga salita. So, ang term ko dyan is baligtad na kama. No? Baligtad na kama. So, okay. So, basahin ko. NRK, or rather NRK, no, kasi ang circumflex, sige. Next time na lang natin i-identify yan. Itong sign na yan, no, na sa NRK ay nasa taas ng K. So ang ang accent niya, ang emphasis, ang diin, kung baga sa Tagalog pa ay nasa K. So NRK, no? NRK Enhologos. Okay, basahin nyo. Just follow after me. NRK Enhologos. Okay. Again, NRK Enhologos. Okay. In the beginning was the Word. The word.
Okay. Kai. Ang word na kai sa English ay and. Logos. And. Kai ho logos in Kai ho prostontion. Kai ho logos in prostontion. Okay, follow after me. Kai ho logos Ay logos in in prostontion. Konteon. Ponteon. Okay. Kai ho logos in prostontion. And the word was with the God. Okay. And the word was with the God. Okay. So, bakit po siya the God? Itong ton article po ito. No? Ito po yung God. So, itong pros, this is a preposition. Kaya, and the word was with, no? With the God, no? Prostontion, with the God. Or pag in English na, wala na yung the, was with God, no? So please take note na ang sinasabi po ay with God. Hindi po sinasabi in God. The word was with God. Hindi po sinasabing was in God, no? So, magkaiba po ang ibig sabihin ng was in God and was with God. Ang sinabi ng Biblia is the word was with God. Ang diin naman ng mga iglesia ni Manalo, the word was in God, which is very wrong. No? Kasi gusto nilang palabasin na ang logos ay nanggaling sa utak ng Diyos. May utak palang Diyos eh, no? Okay. Hindi naman utak, pag-iisip pala. Mind, no? Sabi nila, the logos comes from the mind of God. Kaya ang argumento natin dyan, mga kapatid, hindi po sinasabi ng talata na the word was in God, but the word was with God po. No? Pros, with God, kasama ng Diyos, hindi na nasa sa loob ng Diyos. No? So, malinaw po. Ibig sabihin, magkaiba po ang existence ng word at saka yung God. Magkaiba ang existence ng pros, ng logos at saka ng theos. Okay, or ng theon dito. Okay. Another point na pwede nyong i-emphasize is that pros has a direction, no? Pag tinangnan mo ang thematic ranges ng word na pros, ay mayroon siyang isa sa mga usage nito, nag-signify ng direction. So, ang pros, ang direction niya ay toward. Sa Tagalog is papunta, no? So, ang direction ng pros, meron siyang direction eh, no? Toward God, no? Kung ang direksyon ng pros ay toward God, how can it be coming from God? So, pangalawang kamalian ng Iglesia ni Manalo. Dito lang sa analysis natin sa usage ng original Greek word na pros. Okay. Pangalawang kamalian ay because of the direction of the word. So the direction is toward God. In other words, the logos has his own existence apart from God because the movement was toward God, to be with God. Hindi po sinasabi na it comes from God.
Kaya nga po sa third line, kay Theos in Hologos, and the Word was God. Ang salita ay Diyos. Okay? So thank you very much mga kapatid. Yung pong dapat ninyong i-memorize para mayroon kayong Greek memory verse. In Arche, in Hologos, kay Hologos, in Prostonteon, kay Theos, in Hologos. Magandang gabi po sa inyong lahat and see you on Saturday night. Salamat po, Dok. Kung ilong. Okay, so let's request kapatid na Moises. Kapatid na Moises, pwede pong ikaw ay manalangin. Let's pray. Mamin namin sa langit. Po ay nagpapasalamat naman at tapos namin ang klase. Kami po ay natuto kung paano nagbasa ng Greek. Kami po ay gabay mo kami sa aming pag-iwalay naman dito sa meeting. Kami po ay sa aming paghiwalay, kami layo ng kami. Sa nyamang anumang kamakan kami at sa aming pagtutuloy na mga gagawin namin this week ay kami po'y gabayan. Turo sa anumang mga gawaan natin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bukas na naman mga kapatid para sa ating backtrack sa Masters para sa mga